Ano ka namin? Kasi mataba ka. Mga bata, gusto niyo bang makinig ng kwento? Opo! Tara, halik kayo rito. Lugat ng ating kwento ngayon ay tungkol kay Medea. Ka na ito sa pintuan. Ikaw ang matagal nang tagapaglingkod ng aming dinan. Na nag-iisa at nagbulog ka? Bakit ka pinaalis ni Medea at nais lang mapagkita? Matandang lingkod ng mga anak ni Jason kapag ang ating amo ay nagkakaproblema ang mabubuting alipin na nag-iisara. Labis ang aking kalungkutan kaya't napilitan akong lumabas ang pabinayag sa langit at lupa. Ang sinapit ng aking destino. No? Hindi pa ba tumigil ang kawawang bilang sa pagkiyak? Sana'y tulad mo ako. Nagsisimula pa lamang ang kapahamakan, hindi pa ito umabot sa bulan. Buhangan, kung maaari ko siyang tawagin ganoon, hindi pa niya alam ang mas malalang darating. Ano ang ibig mong sabihin? Huwag mong ipagkait sa akin iyong nalalaman. Wala iyon. Pinagsisihan ko na ang aking nasabi. Nakikiusap ako sa iyo, huwag mo itong itago sa kapwa mo alipin. Mananatili akong tahimik kung kinakailangan. Narinig kong may nagsabi kung nga hindi ako nagtutinig na si Claire. Ang hari ng lupa ito ay balak palayasin ng bata ito at ang kanilang ina mula sa forest. Ngunit hindi ko alam kung totoo ito at sana'y hindi nga. Ano? Papayag si Jason sa ganitong pagtrato ng kanyang mga anak? Ang lumang ugnayan ay napapalitan ng bago. Wala na siyang pagmamahal sa pamilyang ito. Ang babae na durusa, sana'y mamatay na lamang ako. Ang sakit ang aking dinaranas. Sumpain kayo at ang inyong ama. Kayong mga anak na walang pahamak ang buong pamilya. Kayo sa loob, mga bata. Magiging maayos ang lahat. Ilayo ninyo sila sa kanyang pinaka-oras na ito. Nakita ko ang kanyang mga matang puno ng galit. Sila nais ng saksan ng mga ito. Narinig ko ang pag-iyak ng babaeng mula sa podcast. Nalungkot ako sa bahay na ito. Minahal ko kasi ito. Hindi na ito tahanan. Lahat ay lumipas na noon pa. Isang mahalagang babae ang kasama ni Jason habang ang ating ginang ay nagluluksa sa kinisip. Narinig mo ba, O Diyos, ang mga hinaing ko? Ang aking asawa ay naghanap ng iba, pero huwag akong magalit sa kanya. Hatulan ito ni Diyos, huwag akong magluksa ng labis ng pagkawala. Ito ba ang kanyang mga salita? Kung paano niya taimtim sinasamo si Terry Jesus, tagapanatili ng panata. Gagawin natin lumabas siya para makapag-usap tayo at baka maibsan ang langit niya. Punta ka na at dalhin siya dito. Baka makinig siya sa atin bago pa siya gumawa ng masama. Gagawin ko ito, pero duda ako kung papayag siya. Parang layong may anak ang tingin niya kapag may lumalapit. Ang musika ay walang saysay sa taong galing. Mas mabuti nang gamitin ito sa mga okasyon na masaya. Narinig ko ang mapait ng pag-iyak. Malakas niyang tinatawag ang traidor sa kanyang kama. Ang mapanlang na asawa. Sa ilalim ng matinding sakit, siya ay nanawagan kay Temes, asawa ni Zeus. Saksi ang panata na nagdala sa kanya sa Hellas, bansang nakaharap sa baybayin ng Atlas, sa kabilang dagat sa gabi. Gagawin ko, makakapat sa paghihigante sa iyong asawa, Medea. Lumabas ako upang ipaliwanag, bilang babae at dayuhang dubli ang hirap ko. Kami ng asawa ko pero walang karapatan. Mas ganda pang lumaban sa digmaan kaysa mga anak. Wala akong pamilya o karangalan, ninain ako ng asawa, gagaltihan ko lang siya. Medea, pinapalayan sa klaseng panito kasama ang iyong anak at anak, sapagkat ako ang hatol sa hukom na ito, at hindi ako babalik ng bahay hanggat hindi ka napapalayan. O akin na ba itong ganap na kapahamakan? Wala akong lugar na pupunta
suportahan sa oras ng aking paghihatian. Tanong ko sa iyo, Creon, bakit mo ako pinapalayas? Natatakot ako sa iyo. Baka gawan mo ng masama ang anak ko. Ikaw ay mangkukulam, galit sa akin at may magabanta pa sa pamilya ng aking bagong asawa. Mas mabinang mag-ingat ako ngayon. Bihasa sa maraming mahika at galit sa pagkawala ng pagmamahal ng iyong asawa. Sinabi rin nila na banta mo ang ama mo ng nobya, ang asawa niya at ang babae mismo. Mas mabuti pang galitin kita ngayon kaysa magsisi. Hindi ito bago, Creon. Napahamak ako dahil sa tingin ng iba. Hindi dapat magpaninlang sa reputasyon. Takot ako sa akin, pero wala akong balak saktan ka. Ikaw ay tama sa ginagawa mo. Ang asawa ko na ang problema ko. Hayaan mo ako manatili sa sunod pa rin ako ang aking kapalaran. Magaan ang iyong pananalita pero natatakot ako na masama kang bala. Mahirap magtiwala sa isang pusong babae. Umalis ka na! Wala ka ng karapatang manirahan dito sapagkat galit ka sa akin. Huwag mo nang sabihin. Sa ganito sa iyong tuhod at bagong kasal na anak, ako'y nakikiusap. Walang saysay ang mga salita mo. Hindi mo ako mapapaliwala. Atin mo ako at sa aking panalangin, wala kang awa. Hindi kita inuuna kaysa sa pamilya ko. Aking bayan, ang daming alaala ng saya sa'yo sa oras na ito. Oo, mahal ko rin ang aking lungsod, higit sa lahat, maliban sa aking mga anak. O ako kay bigat ng sumpa ng pag-ibig sa tao. Ayon sa palat, itong takbo ng ating kapalaran. O Diyos, huwag mo hayaang makaligtas ang may sala sa aking mga pasak. Umalis ka, bumang isip na babae at palayain mo ako sa aking mga pasanin. Pasanin sa akin na hindi kulang. Di magtatagal, pisahan kang itutulak ng mga alalay. Hindi iyon, Creon. Hindi yun ang inihiling ko. Tila nagdudulot ka pa ng kaguluhan. Kung ay aalis, hindi ko hihilingin ang biyayang ito. Bakit ganito ang kapalaran? Bakit hindi ka pa umaalis? Iyaan mo akong manatili ng isang araw para sa mga anak ko. Ang ama nila ay walang plano para sa kanila. Maawa ka sa mga bata. Ikaw rin ay may anak para sa kanila. Ako nag-aalaga. Ako'y may mahinahong puso. Madalas ako'y napapahamak sa asawa. Ngunit kahit nakikita ko ang aking pagkakamali, makakamtan mo ang hiling na ito. Ngunit pinaalalahanan kita. Kung bukas ay matatagpuan ka at ang iyong mga anak dito, mamamatay ka. Kaya mananatili ka lamang ng isang araw. Mahirap na ginang. Aba sa'yo, saan ka lalapit? Anong proteksyon, anong tahanan o bayan ang makapagligtas sa'yo? O Medea, sa napakalubhang dagat at dalamhati, nasaan ang langit para sa'yo? Lungkot ang lahat, pero hindi pa tapos. Gantihan ko sila Creon, ang anak niya at ang asawa ko. Gagamitin ko ang lason, kundi mamamatay na lang ako. May plano ako at gagawin ko. Balik ang lahat sa dati. Nagdapat sila ng ito. Ang mga lalaki ng mga kaigoro, pangalan nila ay walang pusa. Nagbabago ang lahat. Hindi ka na ang daral ng babae. Hindi na sila basta-basta sisihan. Ganito ang gusto ng Diyos sa musika. Umalis ka sa bahay dahil sa gulo ng isip mo. Napadpad sa ibang lugar at nag-isa. Masama ang trato sa iyo doon. Wala na ang dangal noon. Umalis na ito sa Hellas. Wala ka ng bahay at may iba nang naninirahan doon. Hindi mo ito ang unang narinig. Masama ang gawin mo. Palalayas ka na dahil sa mga sinabi mo sa mga pino. Kahit na gagawin ko ang tapa, hindi ka kukulangan sa anuman, lalo sa mga anak mo. Tawag mo sa akin duwag, iniligtas kita, iniwan ko ang pamilya para sa iyo, pero tinakwil mo ako, wala akong matdarhan, gagantian kita! Lydia, paano mo nang sabi na walang pag-ibig sa pagitan natin? Ang lahat ng ginawa ko ay para sa atin, para sa ating pamilya. Jason, maayos mo naman itong inihain sa salita. Sa palagay ko'y, kahit na ako'y maging walang ingat sa pananalita, nagsala ka sa pagtataksil ng iyong asawa. Iba ako sa iba. Huwag mo akong lukuin sa salita. Kung wala kang balak ang traidor, sana kinausap mo ako bago mo ginawa ang kasal. Marahil ay handa kang tulungan ako sa panukalang ito kung sinabi ko sa iyo ang tungkol sa aking kasal, sapagat kahit ngayon ay hindi mo matipigilan ang apoy ng galit mo. Hindi iyon ang pumigil sa iyo, ngunit ang mata mo'y nakatingin sa katandaan at paniyagang asawa ay naging kakahiyan sa iyo. Maging tiwala ka, hindi dahil sa babae ko
pinakasal ang anak ng hari upang hindi matiyak ang iyong kaligtasan na mag-ama ng prinsipe na magkaugnay na subuan ating sariling mga anak, isang haligi sa ating bahay. Sa kanya ang kasaganahan na nagtatapos sa kapahamakalin ang yaman na nagdudulot ng sakit sa aking puso. Baguhin ko ang panalangin ko, huwag maging masyadong masaya kapag mabuti ang kapalaran at huwag masyadong malungkot kapag kasama, balansehin mo ako. Magsaya ka man, may lugar kang kanlungan. Ako nag-iisa, isang ipinatapon na malapit ng maging pinalayas. Ito, huwag sisihin sa iba. Anong ginawa ko? Pinakasalan tapos sinalikuran ka. Lahat sa hari, tumawag ka ng isang Diyos na sumpa. Iyong tahanan din marahil ay dadalhin ko ang sumpa. Hindi na kita kakausapin pa kung kailan mo ang tulong para sa mga anak o pag iibatapon sabihin mo, handa akong tulungan ka. Kung hindi, mas mabuti pa, tumigil ka na sa dami. Wala akong pakialam sa kaibigan mo. Wala akong tatanggapin sa iyo. Huwag mo akong itong ialok sa akin. Ang mga regalo ng trador ay walang pagpapala. Tinatawag ko ang mga Diyos na saksi, handa akong tulungan ka, pero kinukya mo ako. Magiging mas mapait ang buhay mo. Alis ka sa pag-ibig sa iyong batang asawa. Masyado kang nagtagal sa labas ng kanyang silid. Magpakasal ka na sapagkat kung ibig ng Diyos, magkaroon ka ng kasal na nais mong tanggihan. May tanong po ako, ate. Ano pong nangyari sa pangalawang asawa ni Jason? Kinasal sina Glauque at Jason. Napansin nila ang isang regalo at pinuntahan nila ito at nalaman nila na galing pala ito kay Medea. At nang binuksan nila, at ang laman nito ay isang robe at korona. Isinuot ni Glauque ang robe at korona. Umapoy ito, kaya pinuntahan ni Creo si Glauque. Niyakap niya ito at silang dalawa ay nasunog. Hindi pa natinag si Medea, kaya't pinuntahan niya ang dalawang anak at pinatay niya ito. Mabuhay kami diya. Walang sino mang nakakaalam na mas maganda ang bati sa mga kaibigan dito. Buhay ka rin, Argos, anak ng matalinong Pandion. Saan ka nang galing sa lupang ito? Mula sa sinaunang orakulo ni Publius. Sabihin mo sa akin, ikaw ba ay hanggang ngayon ay walang anak? Wala akong anak dahil sa bisita ng isang Diyos. Asawa ka ba? Hindi mo pa naranasan ang buhay pag-aasawa? May asawa akong kasama sa kasal. Ano ang sinabi ni Publius tungkol sa anak? Mga salitang masalimuot para sa mga tao. Siyempre, maaari kong malaman ang sagot ng Diyos. Tiyak sapagkat kailangan mo lang ng talino upang maunawaan. Ang pag-ibigan niya ay sa isang prinsesa. Sino ang nagbigay ng anak na babae sa kanya? Si Creon ang pinuno ng lupain ng Coronet. Ginang, maaari kong maunawaan at mapatawad ang iyong kalungkutan? Ako'y lubos ng nawasak at higit pa rito ako'y pinalayas mula sa lupain. Ngayon, sino ang nagpadala nito sa iyo? Isang bagong pasakit ang ipinapahiwatig ng iyong sinabi? Si Creon ang nagtulak sa akin na maging ipinatapon mula sa Coronet. Pinayagan ba ito ni Jason? Siya rin ba ang sisihin ko dito? Maawa ka sa akin, pakiusap. Tanggapin mo ako sa iyong bayan. Bibiyaan kita, tatapusin ko ang kawalan mo ng anak. Sige, tutulungan kita. Ganito nga ang mangyayari. Ngunit kung ipangako mo ito sa salita, ako'y lubos na magiging kontento sa iyo. Tiyak ba na magtitiwala ka sa akin? O may bagay na bumabagabag sa iyo? Nagtiwala ako sa iyo, pero pakisumpa mo, huwag mo akong isuko sa mga kaaway ko. Sila ang mayaman pero kaibigan kita. Yon ang kwento ni Medea. Wow!